Ngayon, hindi po kasi exclusive sa isang organisasyon, sa isang grupo ang paggawa ng mabuti. Sinabi ng Biblia, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat. Meron lang kapamigatan pagkakasama mo sa pananampalataya. Hindi nila naintindihan yun eh. Oo, ewan ko lang po. Minsan kasi, bakit nasasabi nila ng pag-ibig? Kaya doon ako nagtataka nung ano eh. Nadyan pa ako sa 4 na taong ano lang, 4 lang taon, maikli lang, pero may maraming ring mga bigat na naramdaman kami ng asawa ko. May pag-ibig nga, hindi ka naman tutulungan sa araw na yung nangangailangan ka. Pagka Wait po lang. Opo. merong target ganito, Yun. napakamaganda. Pero pagka Mm. nangangailangan, actually brother, merong kapatid sa Europe. Mm. Noong time na sila ang meron, ako, sige, bigay. Tapos nung nagkaroon sila ng financial problem, tapos nagkasakit, hindi man lang sila tinulungan. Tsaka Ayun. opo, nung konting panahon din na ano, nakasama rin nila ako sa mga ano sa mga officers meeting na yan. Kala mo makapagsalita, kala mo may pinatago eh. Oo. Totoo yan. Ang Totoo. lalakas nilang magsalita ng gano'n, samantalang ngayon may isang kapatid, naawa lang din po ako. Hindi ko lang masagot-sagot. Nagsasalita na hindi nalalaman ng sinasabi. Naririnig ba nito sinasabi nito sa isip ko? Mm-mm. Sabihin ba naman po sa akin na magkano ang binayad sa'yo para manira? All, Manira. all right. Oo, magkano binayad sa'yo para manira? Sabi sa akin. Ay kung manira na madali lang yun, pero kung yung ibabayad mo, well, kaya kong magbanat ng boto, may pakain ko ng marangal para sa Yes. pamilya ko. Sabi ko nga Kesa dyan, kesa dyan na nasa loob na mga manggagawang kanin nga para lang mo may mga pinatago, wala naman. ano po bang trabaho ng Richard Maborang dyan? Wala rin po. Ganon din po rin kay ambassador ko, no? Wala rin po. Ay nako, sabi ko. Mababait po yung mga yan noon. Ewan ko lang ang tao talaga pagka natatapalan ng salapi, nawawala sa sarili. Parang mga politiko. Mga kapatid, gumising kayo. Brad Jun Gondayaw, Sis Jen Mm, Gondayaw, may cancer ka. Baka mm, may cancer po yun si Sis Jen Gondayaw. opo. Kaibigan po yun. Baka makita nyo na lang yung inyong sarili, pinarurusahan na kayo ng Diyos. Wag sanang dumating ang araw na huli na ang lahat para sa inyo. Merong nag-chat sa akin, si Brad A, sabi niya, uy, binabanatan ka ni Rodel Mangilima na, sabi ko, hindi ko alam sabi ko ganyan, hindi naman kasi ako nakikinig. Do may link ako. Kaya lang hindi naman po ako hindi naman po ako nakikinig na kasi may trabaho ako. Hindi naman ako palamunin. Trabaho ako. Tapos, ang daming nakikipag-communicate ng mga kapatid. Kaya nga nag-post na ako mga kapatid, 12 oras po yung trabaho ko. Oo Kaya, po, brother, importante yan kasi night shift pa naman kayo. Malakas pong makapangpahina ng katawan po yan. Ingat lang po, brother. nga pumipikit na yung mata ko. Opo. Sobrang pumipikit na yung mata ko na napapansin ako ng mga kasama ko sa trabaho. Pagod na daw ba ako? Hindi ako pagod pero inaantok na ako, sabi ko. Opo, brother, anytime pwede nyong brother, ano lang naman. Ayun. Pasensya na, salamat sa oras po na na-invite po kami. Hindi kanina yon. Ngayon, sayang naman yung kaya nga chinat kita. Actually, maraming nag-chat sa akin. Sinare ko kasi yung video mo Opo. Yun po, isa Kaya pa po yun. Opo. kung tinatanong nila kung na-interview na kita, sabi ko kaya sige, chat ko nga itong kapatid. Okay po. Actually, noon pa yan kaso na timing na wala lagi sa oras, maaga po kayo, ako naman Hindi po. po pala Trabaho ko rin po. orang, Roldan. Roldan, opo, Roldan.
Yun, Roldan. Mag- Thank you, brother Danilo Evangelista. Richard Maborang, yung nakasama kong worker, kapatid niya, magkapatid po yan. Shout out, brother Danilo. Opo. Ayan, Danilo, taga ano rin to, taga Japan. Opo. Bali, kasama ko po sila, brother, sa sa Yokohama, lokal. Mm, Opo, sina Saliyahad, opo, Brad Mike, kami po na halos di rin po nagtagal. Rin po, halos sabay-sabay lang din po kami nag-exit po nun. marami pa po mga kapatid, excuse me, Brad Erwin, marami pa po Opo. na closet. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kanina nung nag-uumpisa pa lang po tayong nag-uusap on air na kaya tayo hindi tumitigil sa pagsasalita ng dapat malaman ng mga kapatid kasi nakulong ang mga kapatid. At hanggang ngayon, biro mo, may mga exiter. Ako, nagsasalita ako sa sarili kong karanasan. Noong bago akong exit, nung pinablock ako, pinaka-character assassinate ako ni Daniel Rason, nagda-drive ako, yung lugar po na, yung dating lugar na kung saan ako nagtatrabaho, naku, puro bangin po yun. Nakakadong mag-drive, tapos pagka pag magda-drive ka, merong mga batong nalalaglag. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong pababayaan. Sabi ko, pag kami nangyaring masama sa akin, magdidiwang si Daniel Rason. Awa naman ng Awa ng Diyos, opo. wala namang nangyari sa akin. Biro mo, nagda-drive ako madaling araw. Tapos may snow. Delikado pong mag-drive ng snow. May snow. Ay, nako, grabe po. Maano po 'yun. Delikado Madulas. talaga. Opo, Madulas. madulas. Pero awa ng Diyos, wala namang nangyari. Actually, ang dami ko nang nakasalubong na aksidente sa daan dito. Kaya lang sabi ko talagang kung hindi ka iingatan ng Diyos at hindi ka mag-iingat, walang mapapahamak ka. Kaya sabi ko, Panginoon, huwag mo po sana akong pababayaan alang sa katotohanan. Kaya ayun, tingnan mo ngayon si Daniel Rason. Pinagbibintangan tayong bitter, sino bang halatang bitter? Oo, tsaka grabe po yung niya, yung magsalita ba. Halata namang, ewan ko ba bakit manhid ba talaga siya o no choice siya para sabihin na po yung mga ganyan. No choice po kasi Paningin. kailangan niya pong bakuran yung mga kapatid na natitira. Dahil napakarami na pong nagsipag-exit. Sa Australia lang Sa Australia napakarami pong exiters at karamihan ng mga exiters may mga tungkulin at pagka may tungkulin ka kasi obligado kang mag-abono. Obligado kang ng bangko mo. Pero sa awa ng Panginoon ngayon, tanungin exiter, masasaya sila. Ikaw, brother, hindi ka ba mas ka-exit mo? Ay, masaya siyempre, opo. Kasi nagkaroon kami ng oras sa aming anak, opo, sa pamilya kong di ko nakakausap sa Pilipinas ngayon, nakakausap ko rin. Muntik ko na po pala makalimutan. Meron po kasing may tita po ako, taga roon sa amin, sa Pangasinan, na may isang kaanib na teacher siya. Tapos, nung lumabas, sabi nasiraan daw ng ulo. Which is totoo man, nasiraan daw po ng ulo. Hindi ko naman po alam kung anong dahilan. Pero wala naman sa kanila yung lahing, yung ganun po. Patawad sa po. So, ganun. Nung siya, iba na ginagawa, tapos nabundol daw po siya ng sasakyan. Tinulungan daw naman po ng mga kapatid. Pero nung pangalawang pinapupunta na raw nung lumapit pa yata ron sa na po nun sa palit. Yun po. Nutusan sa PCSO at DSWD po ba yun? Nakakaawa yung kapatid. Tsaka yung tita ko, naarip 1 taon lang po yun.
Wala na Mhm. siyang ano po, hindi na po siya ano, kinamusta ng mga kapatid. Eto sabi ko kaya kinausap ko na rin po siya, "Wag na po kayong ano tita," sabi ko, "exit na tayo," sabi ko, "kahit hindi na kayo, wag niyo na silang kausapin," sabi ko na lang po. Yun Mm. po, Actually, nakakaawa yung kapatid, eh, oo. yes. Actually, brother, totoo yung sinasabi mo na biro mo, ah, meron silang audacity. They have the audacity to help people outside the church, especially, specifically, the people in the government, when in fact, the government itself have a huge amount of fundings Mm. sa mga government offices na ito. Hmm, Tapos mm. kapatid na tumulong, minsan panahon, ngayon sila ang nangangailangan, pinapalapit, pinapapila sa mga government offices. Biro mo, hindi ba kabalintunaan yun? Na tumutulong kayo sa mga government offices na merong mga pondo ng gobyerno, napakalaki, especially sa sa PNP. Ang laki ng Oo, ang grabe. daming nagme-message sa akin na mga kapatid na merong mga kamag-anakan na mga opisyal sa Hmm. PNP na sinasabi nila, nagtataka sila bakit sila ang tinutulungan ni Daniel Rason. Opo, isa pa yun. Opo. Malaki yung nila, yung pondo sa gobyerno, allotted na pondo ng gobyerno sa kapulisan. Ngayon, yung mga kapatid na tumutulong, nung panahon na sila ay malakas, ngayon, ang kailangan ng tulong, papipilahin ka sa kung Hmm, saan. grabe 'no. Baliktad po, nangyayari, kung sino yung may kakayahang magtrabaho, may matino ang isip. Samantalang yung mga kapatid na may mga kapansanan, oras na nangangailangan sila, sila ngayon 'tong itinatakwil naman po nila. Asan ang pag-ibig po ro'n, 'di ba po? Correct. Tapos sasabihin nila, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo Yun, na bay sa pananampalataya. Akala ko ba, kung gagawa ng mabuti, much more sa kasambay sa pananampalataya. Hindi ba baliktad yung ginagawa mo, Daniel Rason? baliktad po, talaga. Biruin mo yung mga kapatid na kaya ang dami ng nawala ng gana, interes at tiwala kay Daniel at sa pamamahala. Ngayon, yung mga KNP, bakit sila ganyan? Bakit ganyan ka-eager yung mga KNP? Ay, nawala si Brad Erwin. Bakit ganyan ka-eager yung mga KNP na ipaglaban yung kasinungalingan na pinaninindiganan ni Daniel Rason, mga kapatid, dahil mawawalan din po sila ng pondo, mga kapatid. Biruin mo, nagpagawa ka ng mansyon. Paano mo masusustain yung mansyon mo? Wala ka naman trabaho. Biro mo itong si Resty Reyes, apat-apat yata yung sasakyan. Hindi ako nagkakamali. Tapos, merong nag merong nag-feed sa akin ah, sa Australia, taga Melbourne daw siya. Closet daw sila eh. Nasaan ka ba, brother? Ang dami niyang pinifeed. Kaya lang, sabi ko, hindi ko po pwedeng i-release yung mga pinifeed yung information hanggat hindi po tayo nag-video call, sabi kong ganyan doon sa kapatid na taga Melbourne, Australia daw siya. Kasi delikado yung mga pinifeed mo. Sabi ko po, pwede akong kasuhan dyan pagka hindi ko na-confirm. Marami kasing maraming gusto na ibagsak ako. Kaya lang, kagaya niyan, kailangan maging maingat tayo sa pagsasalita. Brother, Opo, opo, brother, tama po kayo. At saka isa pa, brother, yung pagtulong niya sa mga PNPs, mga kapulisan, hindi kaya balak nito tumakbong kandidato? Yun actually, lang. ang Opo. meron sinuporta ang
ano di ba? Party list. Opo. Yes, balak talaga nila, matagal na 'yan, na balak nila Hmm. karoon ng upuan sa sa Kongreso. Kaya lang hindi nangyayari, ang tagal na niyan eh. Bagong kapatid pa lang ako eh. Kaya ang ah, rehistro ko sa COMELEC sa pagboto sa Apalit. Dala-dala ko pa nga yung ko eh, yung voters ID ko eh. Kasi lang Hmm. Mm. manggagawa, nagmamanggagawa officers, if I am not mistaken, pinarehistro sila sa Apalit. So sa Hmm. Apalit boto. Ganun po ba? Opo, Yes. yun po. Ngayon naglilibot-libot po yata sila ngayon dito para humanap ngayon ng, ewan ko kung yung lokal na yan, isa pa yan, lokal na yan. Biro mo, yung mga lokal na yan, utusan po kami kumuha. Ang Mhm. gusto nila, malaki na, mura pa. Mhm. Paano mangyayari yun? Ang lalaki ng mga ano rito, samantalang wala pa po kami mga 20 katao rito sa isang lokal. Sinong aako nung ganong kalaking renta? Brother, actually sa Singapore pa, Grabe. if I am not mistaken, 6 na buwan na yatang hindi nakakabayad ng ng renta. Ang lokal Oh. ng Singapore, doon sa bago nila, bago. Sinabi, Mm. ribbon cutting pa eh, parang ang tawag doon pabintang eh. Biro mo, nag-ribbon cutting ka. Alam ko pagka may ribbon cutting, merong bagong new panibago. Hindi yan Opo. existing na yung lokal eh. At saka grabe yung pong nasa Henderson Road sa Singapore. Ang laki po nun. Pero yung pong nilipatan po nilang lokal, maliit, hindi pa napupuno. Napakarami. Hanapin ninyo mga kapatid, yung mga pioneer dyan sa Singapore. Bakit wala na si ganito? Hindi lang ako po pwede mangbanggit ng pangalan. Wala po akong pahintulot nila. Bakit wala na Grabe. ganito? Mm. Yung pamilyang ganon, bakit wala na sila? Samantalang yung mga pamilya na yan, ang pangunahing mga kapatid dyan sa Singapore. Bakit wala na sila? Hindi nyo po pwedeng sabihin, natiktik ang mga yan. Lalo na si nako, hindi nyo po pwedeng sabihin ang mga dahil nauna pa sa akin sa iglesia ang mga yan. Kung tulong at tulong, naku, malalaki ang sahod ng mga kapatid na ito. Bakit? Mga professionals eh. Bakit Mm. si ganito? Ang dami. Naku, hindi lang ako, sige, bayaan niyo po mga kapatid. Tatanungin ko po ang mga kapatid na ito if they are going to give me permission to mention their names, mga kapatid. Mm. Kasi malaking bagay po, Brad Erwin, na malaman ng mga kapatid sa buong mundo, sa iba't ibang lokal sa buong mundo, kung sino-sino yung mga nagsipag-exit na para, kasi kagaya sa Vietnam, ang sinasabi ng mga, dalawa po kasing lokal sa Vietnam, sa Saigon at saka sa Hanoi. Ngayon, meron na ring exiter dyan sa Saigon, pero hindi nila sinasabi. Ang sinasabi lang nila, yung exiter dyan sa Hanoi. Bakit? Pagka nalaman ng mga kapatid na itong ganitong kapatid dyan sa Saigon ay exiter na, nako, maraming sasamang magsisipag-exit. Bakit? Yung pamilyang yun, ako, maayos. Karamihan ng mga Brad Erwin, Opo. ngayon, mga maayos na mga kapatid. Hindi nila po pwedeng questionin yung pananampalataya, dedikasyon sa iglesia na binuhos for the longest time. Nga po, magulo po yung nangyayari rito yung mga biro nyo po, yung mga kapatid na hindi naman talagang church na talagang itinayo talaga by pera ng iglesia eh. Kumbaga gumagamit po sila ng mga pangalan ng mga kapatid dito na. Tapos yung kapatid na yun, siya ngayon tong nababaon sa due date nung renta ng lokal.
Tapos nung yung kapatid pinagbawal na silang tanggalin na yung lokal sila pa tong may gaano magpasama sa kapatid. Sila nga na tong hindi kumpleto sa renta. Yun Mhm. po yun Tapos ganun na naman po ulit nangyayari rito. Mhm. Kawawa yung mga kapatid Opo. Yung mga pangalan po nilang napiperwisyo, sila napiperwisyo. Tapos ngayon, yung gumamit, pasasamayin yung kapatid. Mhm. Ayun na po, sabi ko. Tapos tayo pa po yung masama. Masama. Pagkatapos po nila tayong pakinabangan ng mahabang panahon, Oo, tama po yun. Oo, talaga naman. yun. Pero sabi ko nga po sa mga video ko at sa mga kapatid na nakakausap ko, okay lang yun na para sa kanila tayo ng pinakamasama. At the end of the day, hindi naman liliit yung subo natin. Lalo Oo. yan sa Japan, masasarap ang pagkain dyan, brother. Ayun nga po minsan may mga kapatid ganahan sa pagkain kasi nga po, niisip po yung mga nangyayari din po yung mga nakaraan nila. Kaya dinadaan na lang po namin sa dito, labas tayo, ganyan. Sige, Oh, pagka karaoke tayo, ganyan. Hmm, Opo. Kaya po meron kayong free time, manood po kayo ng ng Pose and Pander kila Brad DK, kila Brad Lo, Opo. kay Brad Del, Mm. kay Ate Patricia, Brad Ace, mga kapatid dyan sa Pose and Pander. Kasama po natin yan, mga kapatid na meron po silang magandang advocacy para sa mga exiters to heal, to help one another to heal. Mm. Sabi nga ni Brad Elios, we are here to help each other to be better, not bitter. Yan. Nakita ko kasi si Bradelius nag-comment Yan. Opo, tama yun Yung Natanda sila ko. bitter sila, tayo naman naging better na. Yes, naging better. We don't have bitterness in our heart. Kaya Oo. nagsasalita kasi nauudyukan tayo ng pag-ibig at awa sa mga kapatid natin. Yun yung nararamdaman natin. There is no bitterness in our heart. The very reason why we are doing this, why we are telling the congregation na niloloko na lang po kayo, Daniel Rason is fooling you, mga kapatid. It is udyok ng compassion. Opo. Ayun. Meron ka pang gusto sabihin, Brother Erwin? Opo, last na rin po ito siguro sa mga hindi ko rin po kilala kung sino yung mga closets, mga ano pa po diyan Kaya ang tanging maiiwan ko rin po yung bang ingat po kayo sa mga kapatid pa na nasa loob kasi yung bang pakinabangan ka na lang dapat magkaroon po tayo ng yung bang kahit konting siyasat, Yeah. duda. Yun po kasi yun po yung nakakapag malaki ang tulong po nun para sa atin Correct. Opo, kasi may talagang pag-ibig lang talaga nga sabi nga po ng iba na pag-ibig sa nguso, wala sa puso, di baga Correct. po. Correct. Opo. At yun nga po, Brother Erwin. Kaya tayo naanib dyan sa kongregasyon na yan, sa iglesia na yan. Kasi nagsuri tayo. Ngayon mga kapatid, magsuri pa rin po kayo mga kapatid. Wag po kayong maging complacent mga kapatid. Niloloko na lang po kayo, 'di ba? Sabi ni Soriano dati, mga kapatid, pagka meron kayong nakitang maling aral dito sa samahan na to, umalis kayo, lumayas kayo. Ngayon mga kapatid, napakaraming maling itinuturo ni Daniel Rason. Pero mo hindi ba maling turo yung pagwatak-watakin mo ang pamilya ng mga kapatid ko mo may nag-exit? Mm. I-block mo yung nag-exit, yung nag-exit nanay mo, yung nag-exit mga magulang mo. Biro mo yung mga taong kinasangkapan ng Diyos sa'yo para mabuhay ka sa mundong ibabaw, nagpalaki sa'yo. Tama. I-block mo? Ay, merong nagsalita. Si Mrs. Brother. Tama. Opo, Ano, kasi
Ang Oo, pamilya na po yan eh. Opo, oo. yung conviction. Masyadong Malakas na. Oo. Ayan, nakita ko si ano, sabi ni Brother Patles Pat, si Brad Elios, leave your cultic religion, love your family, save veteran. Ayun. Yun po yung utos ng ano, yun po yung sabi ng Panginoong Hesukristo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. Igalang mo ang iyong ama at ina, siyang unang utos na may pangako. Ang unang utos na may pangako, yung paggalang sa magulang. Piruin mo, yung unang utos na may pangako, yun ngayon yung winawasak ni Daniel Rason, mga kapatid. Yun yung nilalabag eh. Opo. Oo. Papayag ba kayo ngayon, mga kapatid? Mga kapatid na mga anak, papayag ba kayo na itatakwil ninyo ang inyong mga magulang na nagpalaki, nag-aruga sa inyo? Dahil lamang sa maling katuruan ng nagpapakilalang sugo ng Diyos? Kapag sabi nga sa Biblia, sa Santiago, yung karunungang buhat sa itaas, malinis yun. Hindi yun magkukos ng chaos. Hindi yun magbubunga o magdadala ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Opo. Ayun, brother. Opo. Sige po, brother. Go ahead lang po. Siguro, hindi na rin po magtatagal. Opo. Salamat sa oras, mga kapatid. Bakit? Ba't naman? Salamat po sa brother. Akala ko, akala mo kasi, di, baka antukin ka na, brother, nag-ano ako sa'yo eh. Actually, kaya ako tinatanong kung meron ka pang gusto sabihin kasi Ngayon, lahas ko rin, di ba? nabablanko na. Opo. Ibig sabihin, na-reach ko na yung peak ng pagod ko. Kailangan ko nang magpahinga. Okay. Mga brother eh, mga alas ko, nabenta ko na lahat eh. Dahil lang dyan sa MCGI na yan. Yun. Bumili na lang po kayo uli ng alahas. Mura naman po alahas dyan. Ay naku Brad, nagmahal ng alas dito Brad dahil Ay, lumaki tumaas yung gold ba? grams. Yes, actually, nabalita yun. Nakita ko nga yun. Tumaas Dati pa yung, value ng gold. dati ko pa yung Brad eh, mga ko yun, mga Ingat-ingatan mo. mga ingat-ingatan ko nung dating nag-ano ko dito, dalaga pa ako Brad ba, mga iniipon-ipon ko yun Brad, mga alahas. Yun yung Old yun, pagka gano'n, dalaga pa po kayo eh. Old gold. opo. Taas ang value ng old gold. Opo Brad, grabe. Pero wag niyo na pong isipin yun. Ibabalik po ng Diyos yung nawala ninyo. Oo nga po eh. At least ngayon po Brad, pumalik yung pamilya talaga na talagang may oras na po kami sa mga anak namin, yun po. May hinahabol ka lagi, di ba? Nawala na rin po yung gano'n. Eh ako po, pag nagpupunta kami sa lokal, 2 oras lang tulog ko po Brad eh. Mm-hmm. Kasi panggabi po kasi ako ng trabaho. Mm-hmm. Ayan, salamat sa Diyos sa mga kapatid at meron na kayong oras sa inyong mga pamilya. Actually, meron pong kapatid na Exeter na kagaya kong anak. Sabi niya, yung kayang mga magulang ko, pag namatay sila, iiyak kaya ako. Sabi niya ganyan. Kasi hindi ako nakaramdam ng aruga sa kanila dahil lagi silang nasa lokal. Tapos kami nadi-disregard nasa bahay, iniiwan. Sabi ko, magulang mo pa rin yun. At saka wag mong isipin yun na mawawala yung magulang mo. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. Hindi, to be honest, sabi niya, seriously speaking, wala akong naaalalang moments namin ni mama. Sabi niya ganyan. Wala. Lagi siyang nasa... Parang kinukurot yung kalooban ko. Sabi ko, hindi ko lang sinasabi sa kanya para hindi ko na ma-aggravate yung pain na nararamdaman niya. Ayun, brother, sister. Opo, yun nga po no. Saka panawagan po sa may mga anak na maliliit agapan po ninyo mga kapatid. Kasi may mga kasama pa po kami sa loob na may mga anak na maliliit, talagang naawa po ko talagang. Sunod-sunod din po
mga Mhm. anak nilang, oo. Kaya pag itong mga 'to, pag lumaki sa isang ganitong kultong ano, kawawa. Sabi nga ni Brad said Watashi, mas matagal pa recap ni Josel kaysa paksa ni KDR. Kaya nga, biruin mo, tingnan po ninyo mga kapatid, lahat naman po tayo nag-aral, mga kapatid. Mm. Karamihan sa atin nagsipag-aral. Alam nyo, hindi naman masamang mag-recap eh. Ang teacher natin, nagre-recap din pero hindi ganyan kahaba. Pero uubusin mo yung buong araw mo sa pagre-recap. Kaya nagre-recap yung to refresh para may refresher noong noong previous na napag-aralan. Mm, Eh mm. itong si Daniel Rason, ginagawa niyang bobo ang mga kapatid. Biro mo, meron ng topic recap, ilang mga kapatid. Siguro 4 to 5 na mga kapatid ang nagta-topic recap. Magta-topic recap si Josel Malyar na Kengkoy. Tapos kinikengkoy niya eh. Tapos Mm. after niyang mag-recap, tatanungin na naman ni Daniel Rason itong si Rodel Mangiliman. Ginagawang bobo ang mga kapatid. Kaya nga napakaraming nagme-message, brother, hindi ko na makayanan si Daniel Rason, si Brad Daniel kasi masyado niyang ginagawang bobo yung kapatiran. Lalo na itong mga kapatid na nakakausap ko, mga kapatid nakakausap namin, hindi naman po mahirap na lang magsalita.